Kakapasok lang nahatulan sa wakas, balik bilibid, balala. Ang sinapit Castro na palibutan na ebidensya. Ayan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Okay. Ito ang sinabi ni Representative Franz Castro. Senator De La Rosa's refusal to participate only reinforces the suspicion that he has something to hide. As one of the architects of this bloody war on drugs, he himself should face investigation and be held accountable. Oh, parang tama pag si Franz Castro lang pakinggan nyo. Pero ito po ang sinabi ni sinabi ni Senator Bato de la Rosa, why am I being demonized yet again by the same people who have been against the anti-illegal drugs campaign on the past administration? No? Bakit po dinidemonize na naman siya ng mga tao na sila rin yung mga anti sa war on drugs campaign ni Pangulong Duterte? I have already answered past inquiries in Congress. If they found, tama, naalala ko yan si Senator Bato noon, nakasuot pa ng mga pang-pulis. Di ba? Kasi chief PNP siya. So, chief PNP pa lang, wala naman pong bago. Yun pa rin po yung iniimbestigahan nila, yung war on drugs. Sabi ni Bato, I have already answered past inquiries in Congress. If they found any irregularities, they should have filed cases in court. They had all the time and power to put up a case against me, but they failed to do so. O di po ba? Bakit hindi kayo nag-file sa korte? Hindi nakasalanan ni Bato kung hindi nyo siya sinampahan ng kaso. Bakit pa ulit-ulit na isasalang siya sa Kongreso? Ibig sabihin, kung alam nyo naman na hindi maganda o hindi tama yung ginawa nila, bakit hindi nyo na lang sila sampahan ng kaso? Di ba? Bakit kailangan pa silang kausapin o iimbestigahan dyan sa Kongreso? Diba? At saka masyado kayong galit na galit, diba, dun sa nangyari sa war on drugs. Ayaw nyo ba talaga nun? Ayaw nyo talaga. Ayaw nyo talaga. Diba? Ang kalaban nun talaga, yung mga yung mga nagpapakalap ng bisyo, na dapat nyo nga ikatuwa Diba? Kasi kinalaban yung ganun. Bihira sa mga politiko yung gano'n, nalalabanan yung bisyo na gano'n, pipigilan mo. Diba? Bakit po kayo nagagalit? Bakit po kayo naiinis? Diba? Ayaw nyo po ba yun na ang iniisip ay kapakanan ng taong bayan, yung mga kabataan na maisasalba nun? Yung mga nalulung na maaaring mailigtas uli? Diba? Ang gusto nyo ba, pabayaan na lang yun? Na umiiral sa bansa natin, kumakalat sa bansa natin? Kailangan hindi pansinin. Ngayon, nung may pumansin at nire-resolba yung problema na yon, is nagagalit kayo, kailangan ipakulong nyo yung tao na yon at sinasabi nyo pa na bloody masyado yung nangyari. Talagang magiging bloody po yung mga pangyayari na yun. Dahil sa tingin nyo po ba, ganun po kadali hulihin yung mga yon? Hindi ganun kadali hulihin yung mga yun. Lalong-lalo na yung mga big time talaga. Lalaban at lalaban sila nung mga panahon na yun. Siyempre, doon naramdaman nila yung pagbangga talaga sa kanila. 'Di ba? Nang wala silang na hindi nila maayos Kasi iba nakukulong kapag may pera, yung nagpapakalat ng bisyo na yun o sindikato na yun, kapag may pera, nakakalaya. May pera 'Di ba? Pero dito nung panahon ni PRRD, walang may pera, walang hindi may pera. Lahat talaga madadali talaga. Lalong-lalo na kapag lumaban ka. Siyempre, kapag lumaban yung mga yon, is lalaban din yung mga kapulisan natin. Ganun ang mangyayari. 'Di ba? Lalong-lalo na yung mga negosyante niyan, yung mga malalaking tao, 'di ba? Hindi naman makukuha sa pakiusapan na yan na magpahuli kayo sa amin araw ng tukhang ngayon 'Di ba? Wag na kayong lumaban, please. Sumama na kayo sa amin ng maayos.
Kukunin na namin yan, kukumpiskahin namin lahat ng ano nyo, di ba? Tingin nyo, magaganon kaagad ang mga sindikatong yun? Siyempre, hindi. Lalaban at lalaban yun. O kaya nagkakaroon ng ganon. Ngayon, sasabihin, uulitin ko. Ngayon, sasabihin na, ba't naman may mga maliliit na dating may mga bisyo, tinitimbog pa nun. No, binibira pa ng mga panahon na yon, samantalang nagbago na sila. Ayun nga ang naging problema, nagbago na sila. 'Di ba? O bakit? Siyempre, maaaring isipin, no? Maaaring nag-iisip yung may mga hawak sa kanila dati o mga kinukuhanan nila dati. Siyempre, kapag sila inimbestigahan sa susunod o kunin sila para malaman yung kung sino yung source nila. 'Di ba? Kung kunin sila doon, di delikado. Kung sino yung dati nilang sinasandalan. Maaari nilang ikanta yun kapag sumabit yun. So, yung dati nilang source, gumagawa ng paraan ngayon para benggangin sila. O, yun ang nangyayari. No? Nabebenggang sila noong mga panahon na yun na war on drugs ni Duterte. Kaya ngayon, yung dumi na yun is dumidikit sa war on drugs ni Duterte. Di ba? Napagbibintangan ngayon, sila Duterte ang gumagawa nun. Diba? Meron pa nga mga death squad daw, mga kumakalat, ganun, yun daw ang Diba may mga ganun pa? Hindi po ba natin naisip na baka ang bumibira sa kanila yung mga dati nilang mga source? Diba? Para hindi sila kumanta? Kasi mas malaki yung mawawala sa dati nilang source. Ganun yun eh. Diba? Sila ang babalikan nun kaysa maikanta sila. Na-imbestigahan na siya noong siya ay general pa lang. Ngayon isasalang na. Tapos sasabihin nyo na yung refusal niya, hindi po unli yan. Yung pag-testify po, hindi unli. Hindi rin po unli yung pag-iimbestiga. Nag-imbestiga, tanda ko yung investigasyon nyo sa war on drugs Sampahan nyo na siya ng kaso kasi ano yan, unli. Tuwing may eleksyon, tuwing mag-eleksyon, nanalo na nga si Bato. Ibig sabihin, hindi kayo makaintindi. Gusto ng tao yung nangyaring war on drugs. Gusto ng mga Pilipino. Madilim lang, no? Ganun talaga pag mga hotel. Okay, pag-usapan natin. Tama yung si Bato. No? Kung may nakita kayong kaso, kakaso-kaso, sampahan nyo na. Oo. Hindi naman immune yung mga senador Di ba? Hindi naman sila immune. Sampahan nyo na. Total, gusto nyo naman ng ganun di ba? Wala nang imbestiga o imbitahan sila sa Kongreso. Isampan nyo na agad sa korte kung gusto nyo sila ipakulong. Di ba? Kung alam nyo mali ang ginawa nila. Di ba? Buti pa sa inyo, mali no? Sa kaso, si Pangulong Duterte rin. Nagsabi naman, nahaharap sila sa kaso. Ang problema, kung hindi naman kayo nagsasampa ng kaso, alam na ng mga tao yan. Ang purpose mo nyo lang dyan, siraan si Pangulong Duterte at si Bato. Kasi tatakbo di ba? Para manalo, para hindi sila manalo. Lalo nyo pong sinisiraan yung mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte, lalo pong lumalakas. At saka nakikita naman natin kung sino talaga yung mga porsigido, yung mga agresibo na talagang gumaganyan sa mga Duterte. Sila yung mga dati talaga na kalaban talaga ng mga Duterte. 'Di ba? Sila lang Paulit-ulit na lang sila. Dapat natuto kayo nung panahon ni Pangulong Marcos. Siniraan. Panalo pa rin. Senator Nancy Binay says a certain senator is sowing intrigue against her and their Senate block regarding the new Senate building. So may nagchichismis daw sa kanya. Mga senador kayo. Ganyan ang usapan natin. Ito naman ang sinabi ni Senator Cayetano. Walang kaugnayan rito sa sinabi ni Binay. Sabi ni Senator Cayetano, ito si Senator Cayetano, mahilig to maghugas Myself, no one has said na mahilig na po na niya, mahilig siya maghugas ng kamay. Parang si Poncio Pilato to Nako, hindi niya maugasan ng kamay yung 10K. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin yan. Yung 20 pesos na bigas, makakalimutan namin yung 10K. Hindi. No one said may anomalya. No one said may anomalya. Nilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano na wala. Sandali lang sandali. Kung tutusin mga katunay, ang hinihintay ko, yung pagtakbo uli ni Senator Cayetano. Ano na naman kaya magiging commercial niya? Ano na naman kaya magiging pangako? Baka mamaya yung 10K.
no, maging 20K na. Ba? May tubo na, no? Kung hindi natin naibigay ang 10K nung nakaraan, magiging 20 mil po yan. Yan ang ibibigay ko sa inyo kapag ako po ay nanalo sa susunod na eleksyon. Gagawin natin ang pagtulong na yan sa lahat ng mga Pilipino. Iboto niyo lang po ako. Be number 1. May ganun pa. Wala siyang bintang na irregularidad hinggil sa pagpapatayo ng New Senate Building. Biglang wala na ngayong, sabi niyo, wala siyang binibintang na irregularidad. Aniya, nais lang niyang malaman kung bakit lumubong budget para sa naturang proyekto. Eto naman ang tanong ko, kung wala ka palang binibintang na anomalya, bakit nyo iimbestigahan? Pera na naman ng taong bayan yung ginagamit nyo sa pag-iimbestiga. Wala palang anomalya. Natural pala. Nagsasayang lang kayo ng pera eh. No, para di ba? Sko naman. It's too late. Ngayon, alam na namin na ganyan pala kakalaki. Nag-search na rin po ako. Ano ba ang mga pinakamahal gawin? Ito po, hindi yung ibebenta. Yung magkano yung nung naitayo, yung cost. Kasi mahal yung mga building na to dahil puta, ang pinakamahal. Hulaan nyo kung anong pinakamahal Ngayon si Binay. na building sa Pilipinas. Alam nyo kung ano pala ang pinakamahal na building? City of Dreams. Kasi ginto yung nakikita niya, nadadaanan niya yan. Yung City of Dreams, ginto yun. Hindi ko pa nakikita yun. Yung, hindi ko alam ang tawag dyan, structural cost ba tawag dyan? Yung hindi yung pagbinenta mo, ganito presyo. Yung tinayo yan, ganyan ang presyo. Tignan nyo po ito po yung top 10 na pinakamahal ng mga building sa Pilipinas ngayon. Hindi po sa Pilipinas lang. Okay. Una, City of Dreams. Approximately 65 billion. Billion? So kalahati ng City of Dreams. Kalahati ng City of Dreams yung presyo ng pinatayo nila. Kung ginto pala yun, no? Tumipak ka lang dun, no? Pwede mo ata isanla. Hindi ko pa nakikita yun, eh, no? Dala nga ako martilyo pag pumunta ko. Joke lang, ha? Okay. Location, Parañaque. Yan. Pangalawa, Solaire. Soler. Resort and Casino. Approximately 58 billion. 58 billion. Laki, no? Ikatlo, Resorts World Manila. Approximately 36 billion. Wow. Wala po yung Okada. Puta, baka akala niya Shangri-La, the fourth. Approximately 53 billion. Laki. Siguro kaya mahal yung mga yan dahil alam niyo mga binanggit natin, kaya mahal dahil mga luxury hotel. Anong katangian nila lahat? City of Dreams, luxury hotel. Integrated Resort and Casino Complex. Solaire, Integrated Resorts and Casino Complex. Resorts World Manila, Integrated Resort and Casino Complex. Shangri-La The Port, luxury hotel, 53 billion. The Gramercy Residences, approximately 12.6 billion. 12.6 billion lang, residential skyscraper. Hindi ko alam kung saan yan. Makati, Metro Manila. Pucha, skyscraper, ibig sabihin mataas yan. Ganyan ba kataas yan? Doble yung presyo ng Senate Building. St. Regis Manila under construction, approximately 20 billion. Mas mahal pa yung Senate Building dito sa St. Regis Manila. Manila Ocean Park, dito ako nagulat, 5 billion. Yung Manila Ocean Park, 5 billion pala lang yun. May malaki pang yun. Ocean Park. Antindi. 5 billion, di ilang Manila Ocean Park. Ganun ba kalaki yung Senate Building? Di ko pa nakikita yan eh. One Shangri-La Place, approximately 14.3 billion. Luxury Residential Tower. Luxury Residential Tower, ibig sabihin yung mga floor niyan, kaya mahal yan dahil mga imported na mga marmol yan. May mga ginto. Grabe yung mga nagpapatayo dyan, no? Billion. Pero kung tutusin, malaki din ang balik sa kanila niya kasi ang dami nagpupunta dyan. Di ba? Napapakinabangan nila yan. Kumbaga, kahit maglabas sila ng mga ganong kalalaking puhunan dyan, balik din sa kanila niyan is doble. Patayo nga din kaya ako ng hotel. Siguro sa dingding yan.
Discovery Primera. Approximately 5 billion. 5 billion lang. Ang dami po, mas mahal pa. So kung isasama po natin yun, pag natapos po yan, yung Senate building ay kasama po sa top 10 na pinakamahal na napagawa. Ay, ito malupit. Rockwell Center. Sikat na sikat yan. Ang Rockwell Center po, maraming building. Alam nyo kung magkano lang yung Rockwell Center? 52 billion. Ibig sabihin, yung buong Rockwell Center, hatiin mo sa gitna, ganun kamahal yung ginagawang Senate building natin. Ibig sabihin, mga kapatid, makakasama yung Senate building sa mga pinakamamahal na cost. Karamihan po sa mga mahal na cost na building sa Pilipinas, nakita natin kanina, mga luxury hotels. Hindi pa nga kasama yung Okada eh. So, yung pinapatayong luxury building, yung Senate building na yan, maaaring maging kasing halaga yan ng mga, yun nga, yung mga luxury hotel na yan, yung mga building na yan. Di ba? Na pinatayo. Sko, bilyon-bilyon. Magkano na naman kaya makakaltas atin yan? Kala ko kasama yung Okada ron. Hindi pa siya kasama sa top 10. Pero itong Senate building, makakasama siya sa top 10. Puta, grabe. Grabe. No? Yun, dun sumabog yung ano ko eh. May kakayahan tayo na yung Senate building. O di magpapatayo rin yung mga congressman. Sasabihin nila, 24 lang kayo. Ganyan kamahal. Kami rin. Luma na tong building namin. Ayan ba yan? Yan ba ay manggagaling sa bulsa nila? Kung manggagaling sa bulsa nila, magpatayo sila kahit anong building pa. Kahit abot hanggang ulap na yung building. Di ba? Kung sa bulsa nila. Pero kung sa bulsa ng taong bayan ang gagamitin, sus Mariosep Santissima Pagyud. Santissima Pagyud. Ayun. Di ba? Ang hirap niyan. No, takin mo, kayang-kaya naman palang gumastos ng ganyan. Bakit yung bansa natin nagkakaganito? Di ba pa kawawa naman kung sa taong bayan. Natural, sa taong bayan din hugutin kung talagang sa kanila gagamitin yan. Di ba? Pero yung ganyan kalaki, kung gagastos ka ng ganyang kalaking halaga, maraming magagawa yan sa mga Pilipino. Ayun, syempre, kung gusto nyo magpagawa ng bago dahil sa kalumaan, wala namang problema, pero meron palang ganyan tayong nakalaki. Kung tutuusin, kung sa pera ng taong bayan manggagaling. Syempre, alam naman natin, hindi naman sa pera nyo yung gagamitin eh. Ay, hindi naman pera nyo yung gagamitin dyan. Di ba? Unang-una, magre-reklamo kayo dyan. Di ba? Saan nyo pa ba kukunin yan? Di ba? Ganun yun. Pero, grabe ha. Naku. Wala akong masabi, na-speechless ako. Buwagin namin to, magpapatayo kami na mas mahal dyan dahil 300 kami. Grabe, no? Naghihirap ang Pilipinas. Tapos sila ang pinagtatalunan nila ni Binay tsaka ni Cayetano kung 21 billion ba o 23 billion. Eh kahit 21 billion na lang. 21 billion na lang. Yung 21 billion na yan, maraming Pilipino ang matutulungan yan. Yeah. Ano ba sinasabi niyang bibi na yan? Bakit gulat na gulat kayo? Parang hindi ko naman nakikita si Bibi. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, yun ang masasabi nyo tungkol sa videong ito. Grabe na naman. Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.